steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Good morning sa'yo, partner. Naimbag bigat mo? Naimbag You're in yellow, ha? Yes. You're in ano ba yan? Anong kulay ba to? Para hindi tayo resemblance ngayon, Nako, mga kapuso, may update tayo mamaya kaugnay sa nangyaring landslide sa may Pagudpud, Ilocos Norte. Nako, importante, partner, na magkaroon tayo ng kaalaman kaugnay sa mga kalsadahan, especially ngayon, malapit ng uwian for Christmas and New Year. Yung mga taga-Cagayan na pupunta ng Lawag at saka yung mga Lawag na uuwi ng Cagayan, Ilocos Norte, ano? Ay, update tayo mamaya. Mamaya rin, partner, update tayo sa iwas sunog tips. Alam mo naman, ngayong holiday season, ako, maraming may tatalang insidente ng sunog dahil sa mga paputok. Di ba? So, alamin natin mamaya kung ano ang may papayo ng BFP. Narito na ang mga unang balita. Positibo sa COVID-19 si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang kinumpirma sa press statement ng Malacanang. Matatanda ang una ng hindi nakadalo ang Pangulo sa Climate Change Conference sa Dubai dahil sa masamang pakiramdam. Kanselado na rin ang nakatagdasan ng pagbisita ng Pangulo sa Mindanao. Pero sabi ng palasyo, tuloy sa trabaho ang Pangulo sa pamamagitan ng teleconference habang tinututukan ang pagbuti ng kanyang kondisyon. Nasunog ang 4 na bahay sa Barangay Parayaw, Binmalay, Pangasinan. Nadamay ang 2 pang bahay. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Walang naiulat na nasaktan pero nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente. Samantala, nasunog ang mga furniture sa loob ng isang bodega sa San Vicente, Ilocos Sur. May nagsunog daw sa basurahan na katabi ng bodega na posibleng naging sanhi ng sunog. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog na kinailangan pa umanong humingi ng tulong sa mga karatig bayan. Ayon sa may-ari, tinatayang nasa 120,000 pesos ang halaga ng mga nasirang furnitures na nakatakda ng i-deliver sa Manila. Mamaya, makakasama po natin ang BFP para bigyan tayo ng mga iwas sunog tips ngayong holiday season. Manhole sa ginagawang drainage system sa Galvan Street sa Dagupan City ginawa ng basurahan. Narito ang report. Mga basura na sinadya umanong itinapon. Ito ang nadiskubre sa manhole ng ginagawang drainage canal sa Galvan Street sa Dagupan City. Ito rin umano ang nagpapahirap sa mga kontraktor. Imbes na umusad na ang proyekto, naglalaan pa ng oras upang tanggalin ang mga basura na itinapon sa manhole. Karamihan kasi ma'am, yung ibang taga rito nagtatapon ng basura dyan ma'am sa mga manhole namin. Kaya kami, bago namin tatakpan, linisan muna namin. Naglalagay naman daw ng temporary steel cover ang kontraktor, pero binubuksan daw ito ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin. Hindi raw kumbensido ang Barangay 4 Council dahil naiiwan daw na nakatiwangwang o nakabukas ang manhole. Ilang reklamo na rin daw ang natatanggap ng barangay. Nakatiwangwang, tapos wala man lang safety precaution doon. Sa mga vehicles, walang problema, talagang close. Pero sa tao, actually ilan na yung mga nahuhulog dyan. May inilalagay naman daw na warning signs ang kontraktor, pero ang problema, So yung mga bata paggabi, sinisira nila yung mga cushion tip namin. hindi naman daw nagkukulang ang barangay sa pangongolekta ng basura. Sa katunayan, araw-araw ang kanilang garbage collection. Sabihan din natin yung mga residente na iayos nila yung basura. Minamadali na raw ng kontraktor ang paggawa ng sementadong manhole cover. 10 manhole na lang ang walang permanenteng takip sa lugar. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Aabot sa 10 CCTV units sa Central Business District sa Mangaldan, Pangasinan ang kasalukuyang sumasailalim sa maintenance. Mahalaga umano ang CCTV camera upang malaman ang mga nangyayari sa bayan. Paraan din ito upang matiyak din ang kaligtasan ng publiko lalo na sa mga kalsada.
Tiniyak ng otoridad ang mabilisang pagsasaayos ng central unit ng mga CCTV camera upang magamit ulit sa madaling panahon. Binuksan na sa publiko ang Calasiao Sports Complex matapos isara ng mahigit 2 buwan para ayusin. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinailangang ayusin ang flooring ng sports complex matapos masira. Nabasa kasi bunsod ng mga naranasang pag-ulan sa mga nakaraang buwan. Para hindi na maulit at maiwasan ang pagkasira ng flooring, may itinalagang maintenance team na tututok sa sports complex. Bukas ang sports complex sa iba't ibang aktibidad. Patay sa pamamaril ang bagong upong chairwoman ng Barangay Ferdinand Marcos, Ilocos Norte. Nagkilala ang biktima na si Helen Abrigado, 65 anyos. Pauwi raw ang biktima sa kanang elf truck ng tabihan ng gunman ang passenger side at doon pinagbabaril ang biktima. Nangyari ang insidente sa Barangay Tabukbok. Hinabol pa raw ng mga kasamahan ng biktima ang mga sospek na nakatakip ang mukha pero mabilis daw silang nakatakas. Naglaan ang alkalde ng bayan ng 300,000 pesos na reward money sa sinumang magkapagtuturo sa mga gumawa ng krimen. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Ilang araw nang hindi makatulog ang pamilya Escalante mula sa Barangay Dinapat, Divilacan, Isabela. Ang kanilang ilaw ng tahanan na si Irma Escalante ang pasaherong lula ng nawawalang eroplano na may tail number na RPC 1234 na bigong nakalapag sa Palanan Airport noong November 30. Kwento ng asawang si Jerry, galing sa Kawayan City si Irma para magpatingin sa doktor sa mga nararamdamang sakit sa katawan. Pinigilan pa raw niyang bumiyahe ang asawa dahil sa mga pag-ulan. Panawagan nila sa gobyerno ang mabilis na search and rescue operations. Mga kapuso, mahina ngayon ang pag-iral ng hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto ngayon sa bansa. Asahan ang halos mainit na maghapon pero posible pa rin ang mga panandaliang ulan o thunderstorm lalo sa hapon o gabi. Halos buong northern at central Luzon ang magkakaroon ng maayos na panahon ngayong araw base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maghanda lamang ang ilang lugar sa posibleng ulan pagsapit ng hapon. May heavy rains na aasahan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Clearing operations patuloy na isinasagawa sa naitalang landslide sa Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Gab? Joanne, patuloy pa rin ang road clearing operations ng DPWH sa gumuhong lupa sa Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Sa cellphone video na ito, makikitang nagtatakbuhan ng mga tao habang gumuguho ang lupa na bahagi ng bundok sa kahabaan ng Manila North Road sa Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Agad na nagsagawa ng clearing operation ang DPWH, ngunit sa dami ng lupang gumuho, kinailangan na ng karagdagang equipment. Karamihan sa mga stranded na individual sa lugar na nagpalipas ng gabi. Tindi ng traffic kaya nagtitiis kami dito na nakatayo sa tabi ng daan wala kami magagawa ma'am hindi may yung nagiba na lupa. Tuloy pa rin ang clearing operation at ngayon ang target namin is magkaroon ng daanan kahit man lang one way para mabawasan po yung mga stranded na motorista. Kahapon, pinayagan ng tumawid ang mga motorista sa gumuhong lupa. Nasa mahigit 100 stranded individuals ang umaasang matatapos na ang clearing operations nitong araw. Bagaman hindi pa rin pinapahintulutang dumaan ang mga mabibigat na sasakyan, maaari nang dumaan ang mga motor pati na rin ang mga tao. Nakakatakot pero kayang-kaya kasi para sa trabaho Ayon sa DPWH, kinakailangan pa ng 2 hanggang 3 araw bago maging totally passable ang kalsada. Naitala ang landslide dahil sa posibleng paglambot ng lupa bunsod ng mga naranasang pag-ulan sa mga nakaraang buwan at araw. Samantala sa inilabas na advisory ng DPWH ay nagtakda sila ng schedule upang gawing one-lane passable ang kalsada para sa lahat ng klase ng sasakyan. From 6 a.m. to 8 a.m. kaninang umaga, mamayang alas 12 hanggang hapon,
At saka alas 4 ng hapon hanggang 5:30 p.m. ay maaaring dumaan ang lahat ng klase ng sasakyan upang sa ganoon ay mabigyan din ng oras ang DPWH sa kanilang patuloy na road clearing operations. Paalala lamang sa ating mga commuters ay mag-ingat po tayo sa pagtawid, lalong-lalo na sa kalsadang apektado ng landslide. Yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Gab de Luna. Paggawa ng puto itinuro sa mga bata sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Suot ang apron at hairnet, binisita ng mga batang mag-aaral ang isang paggawaan ng puto sa Calasiao, Pangasinan, kung saan ibinahagi sa kanila ang proseso sa paggawa ng ipinagmamalaking produkto ng bayan. Mula sa paghuhugas at paggiling ng bigas, hanggang sa pagtitimpla ng puto mixture at pagluluto ng puto, ipinakita at ibinahagi sa mga bata. Siyempre, nilantakan din ng mga chikiting ang iba't ibang flavors ng puto. It's fun how to make puto. I know how to make putos. So, I tried them. But I taste the cheese one, it's yummy. Ayon sa ilang guro, mahalaga raw ang maagang ma-expose sa pagnenegosyo ang mga bata upang makatulong sa pagkamit ng kanilang tagumpay. Bahagi rin ang kanilang hands-on experience ang malaman ng iba't ibang ipinagmamalaking produkto sa bawat bayan sa probinsya at kung paano ginagawa ang produkto. It will help this tour for them to think about their if they want to become an entrepreneur someday, so they can help them to see if they are also interested to have a business when they grow up. So, kung merong mga gustong pumunta rito para tignan kung paano ginagawa po ito, we accommodate them. At tinuturo namin kung ano yung process at saka kung ano yung mga secrets. Sinasabi namin yung mga secrets, pero okay lang naman sa amin. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kasabay ng Yuletide season, mga kapuso, hindi dapat mawala sa ating isipan ang kahandaan, lalo na laban sa sunog. Dahil sa mga ganitong panahon, kalimitan ding naitatala ang mga insidente ng sunog, lalo na sa mga kabahayan. At para pag-usapan yan ngayong umaga, magkakasama natin si SFO3, Rovir Solar, ang Deputy Fire Marshal ng Dagupan City Fire Station. Good morning, Sir Rovir, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Sir CJ, at isang maganda, mapagpala at ligtas na umaga, mga kapuso. Alright, umpisahan na natin. Sa second half ng 2023, ngayong taon po yan, tumaas ng 40% ang insidente ng sunog sa buong bansa po, buong Pilipinas. Kumusta ang sitwasyon dito sa Dagupan? Dito naman po sa ating siyudad ng Dagupan, maintain pa rin po ang naganap na sunog. Compare last year at this year, parehas po na siyam ang ating structural fire. However, doon sa ating mga grass fire, last year mayroon tayong siyam na grass fire at this year ay mayroon naman po tayong 7 na grass fire. Okay, so hindi tumaas, hindi naman bumaba. Opo. Pinakamarami pa rin yung structural fire incident, sir. Yes, sir. Pinakamarami pa rin yung structural fire natin, siyam po. Okay, ano ang kadalasan na sanhi ng mga naitatala nating sunog dito sa lungsod ng Dagupan? Kadalasan po kasi ay nanggagaling yan sa electrical fire dahil nga sa misuse and abusive of existing electrical wiring installation by addition of one-ton loads. Alam nyo kasi sa mga kabahayan natin ay hindi maganda yung kanilang pag-maintain at ang ginagamit po nilang wire ay substandard dahil nga po siguro sa may kamahalan
ng wires na ginagamit. Okay. Pero ang BFP naman ay alam ko, regular naman na nagsasagawa ng fire safety inspection sa mga establishmento, sa mga kabahayan, nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay. Bakit may mga nangyayari pa rin ganitong insidente? Totoo po yan. Dahil nga po sa kanilang poor maintenance, hindi po kasi namin sakop na i-inspect yung mga single family dwelling units. Ang sakop lang po namin ay yung mga business establishment na nagkakanda kami ng regular fire safety inspection. However, nakikipag-ugnayan po kami sa barangay through the Oplan Ligtas na pamayanan na kung saan ay pinaalalahanan natin yung mga kababayan natin na isaayos at kung mayroon silang additional load ay ang tatawagin po nila ay yung registered electrical practitioner. Okay, mula sa Oplan Ligtas Pamayanan, pupunta tayo ngayon sa Oplan Iwas Paputok. Holiday season ngayon. December 1 nung nag-start yung campaign natin, ano po yung dapat isaalang-alang ng publiko dito sa kampanya kontra paputok? Okay, so nag-start na po yung ating Oplan na paalala, iwas paputok. Nagkakandak po tayo ng public information na campaign through ugnayan sa barangay at itong quad media campaign. And then distribution of flyers and posting of advocacy tarpaulin. Fire truck visibility and public address from December 1 to 20. Once a day na naka-live po tayo sa ating station Facebook account. And then from December 21 to 25, twice a day. And then balik tayo sa once a day pag December 26 to 30. At pag December 31 naman ay thrice a day po. Okay, meron ba tayong binabantayan ng mga paggawa ng paputok dito sa Dagupan City, sir? Sa ngayon ay wala po tayong binabantayan, binigyan ng permit para sa manufacturing of firecrackers and pyrotechnic materials. Okay, firecracker zone, yung establishment ng firecracker zone, kailan mag-start ito? Ang firecracker zone ay i-designate po yan ng ating local government unit na kung saan ay ating mahigpit na babantayan pag mag-umpisa na po yung kanilang pagtitinda ng mga firecrackers at pyrotechnic devices. Sir, nararanasan po natin, mabilisan lang to, nararanasan po natin yung El Nino phenomenon. Paano pinaghahandaan ng BFP yung epekto nito sa atin? So, nagkakandak din po tayo ng public address. Tapos, pinaalalahanan natin ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. At kung magkaroon man ng talagang malakihang sunog at problema natin yung supply ng tubig, ay pwede po tayong kumuha sa swimming pool at sa mga ilog. Ano ang dapat gawin ng publiko upang makaiwas sa sunog? So, ang dapat po nating gawin para makaiwas sa sunog, huwag po nating i-overload ang ating electrical circuit. At i-maintain po natin palagi yung ating electrical connection para makaiwas tayo sa sunog. Alright, maraming salamat Sir Rovir. Thank you for being here. Maraming salamat din po. Salamat po sa mga impormasyon. Si SFO3 Rovir Solar, ang Deputy Fire Marshal ng Dagupan City Fire Station. Pine cone-inspired Christmas tree pinailawan sa Baguio City. Silipin sa ulat. Binuksan na ang pine cone-inspired na Christmas tree sa May Session Road sa Baguio City. May taas itong 80 feet, gawa sa recycled materials na pinalamutian ng mga pailaw.
Inabangan din ng 15th Lantern Parade ng isang universidad sa lungsod. Ang mga disenyo ay hango sa kultura ng Kristiyanong selebrasyon ng Pasko mula sa simbahan hanggang sa mga palamuting parol sa mga kabahayan. Pinailawan ng pamosong Christmas tree at Belen sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ang malahiganting Christmas tree na napapalibutan ng iba't ibang dekorasyon at kumukuti-kutitap na pailaw ay sumisimbolo ng pagbibigayan. Bida naman sa probinsya ng Ilocos Sur, ang 48 feet na Christmas tree na itinayo sa harap ng Kapitolyo. Pinalamutian ito ng iba't ibang produktong agrikultura, partikular ang tabako. Magsisilbi raw ang One Christmas Tree na ilaw at pag-asa ng probinsya. Inabangan ng pagpailaw ng pinakamalaki at pinakamataas na Ferris wheel sa bansa na makikita sa isang mall sa City of San Fernando, Pampanga. Ang iconic Pampanga Eye ay nag-transform bilang isang giant lantern o biggest lantern of hope kung tawagin. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Dalawampung katao nasawi sa baha sa northern Tanzania sa Africa at winter sa Russia, sinalubong ng icy swimming event sa Siberia. Tunghayan sa Globalita. Sa Tanzania, hindi bababa sa 20 ang nasawi matapos bahain ang Manyara region dahil sa malakas na buhos ng ulan. Epekto raw ng El Nino ang matitinding ulan na nararanasan ngayon sa Africa. Dahil sa extreme weather phenomenon, daan-daan na ang nasawi maging sa Kenya at Somalia. Ipinag-utos naman ng Tanzania President ang agarang pagtugon ng health workers at rescue units sa isinasagawang search and rescue operation sa lugar. Sa Russia naman, nagyeyelong ilog ang kanilang nararanasan sa Siberia. Pero sinasamantala ng mga lokal ang icy river para sa kanilang taunang ice swimming event. Pinakabatang sumabak sa paglangoy sa bloke-blokeng yelo ang 19 anyos na enthusiasts. Umaabot sa minus 20 degrees Celsius ang temperatura sa Siberia tuwing Disyembre. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Binulo o proseso ng pagluluto sa kawayan tampok sa isang cooking contest sa Porac, Pampanga. Tunghayan sa report. Nagtagisa ng ilang kabalen sa pagluluto ng mga kilalang pagkain Kapampangan sa Porac, Pampanga. Ang twist, hindi magluluto gamit ang normal na kalan, kundi gamit ang kawayan. Ito ang tradisyonal na paraan at proseso ng pagluluto ng mga aita sa bulo ng kawayan na kung tawagin ay binulo. Binulo po is a process of cooking using binulo. Bulo, bulo is a variety of bamboo. So, di ba sa kawayan, meron tayong kawayan yung matataas, ginagamit pang patayo ng bahay o bahay kubo. Binulo is a certain variety na pwede kang magluto doon kasi tamang-tama lang yung size niya. Iba't ibang putahe ang tampok sa paligsahan. Presentasyon pa lang ay tiyak matatakam ka na sa mga pagkain tulad ng binulong bigukan, ginataang suso, buliking pata, embutido. Must try din ang kanilang binulo desserts tulad ng suman at pichi-pichi at ang kanilang mga exotic na pagkain na binulong tugak o palaka at binulong barag o bayawak na karaniwang nakikita sa kabundukan. Kamusta? Anong lasa? Siyempre hindi naman po natin sila kontrolado po, no? Yun po yung nakagisnan nila, no? Yun po, sila naman yung and protected naman yung area nila. Ang cooking contest ay parte ng mga aktibidad sa taunang selebrasyon ng Binulo Festival sa bayan. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, abangan bukas ang simula ng Best of 3 series ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ito ay sa pagitan ng Mapua Cardinals at San Beda Red Lions. Kilala ang Mapua sa kanilang Red Hot offense sa pagunguna ni Clint Escamis at team captain Warren Bonifacio. Habang matinik na depensa naman, ang panlaban ng San Beda Red Lions na kamakailan lang ay nasubok sa kanilang underdog victory laban sa LPU.
Sundan ang bakbakan sa court sa Game 1 ng NCAA Season 99 Finals. Bukas 2 p.m. live sa GTV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Sometimes we don't see things as they are. We only see them as we are. Only the Brave 2017. Oh. Ano na? Bukas, partner, meron tayong visitor. Mula sa BFP, pumunta naman tayo sa LTO. Makakasama natin bukas yan para talakayin ang no plate, no travel policy. At of course, yung kanilang paghahanda this holiday season. Oo, kailangan tumutok ang ating mga kapuso kasi pwede rin silang, baka gusto nilang mag-update din sa mga impormasyon pa o serbisyo ng LTO, usapang lisensya, usapang traffic violations, mga updates sa kanilang mga serbisyo. Diba? At usapang plaka. Tagal ng issue to eh. Itong kawalan ng plaka ng mga sasakyan tapos mag-i-implement ng no plate, no travel policy. Magbigay muna kayo ng plaka. Diba? Tama ba? Tapos maraming uuwi sa mga probinsya, hindi sila makakauwi kasi walang plaka. Manghuli kayo ng mga kolorum na sasakyan. Okay. Bukas po, LTO. Mga kapuso, 20 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.